Sa ngayong araw na ito, tila isang malaking suntok ang tila tatama sa Israel pagkatapos sabihin ng Pangulo ng France na si Emmanuel Macron noong Sabado na itigil ang pagpapadala ng mga armas sa Israel na binabatikos dahil sa paraan ng kanilang paghihiganting operasyon sa Gaza. Ayon sa kanya, sa tingin ko, ngayon ang priority ay bumalik tayo sa isang politikal na solusyon na itigil ang pagde-deliver ng mga armas para sa labanan sa Gaza. Ito mismo ang sinabi ni Macron sa broadcaster na France Inter at idinagdag na hindi nagpapadala ang France ng anumang armas sa Israel. Dahil nga dito, sinabi naman mismo ni Benjamin Netanyahu sa Pangulo ng France na ito ay Sinabi ni Netanyahu na ang Pangulo ng France ay isang kahihiyan dahil sa panawagan na itigil ang pagpapadala ng mga armas sa Israel. Ang aksis ng teror ay magkakasama. Ngunit ang mga bansa na di umano'y tumututol sa aksis na ito ay nananawagan ng embargo ng armas laban sa Israel. Ayon kay Netanyahu, anong kahihiyan? Ngunit sasabihin ko ito, mananalo ang Israel kahit pamay o walang suporta nila. Ngunit ang kanilang kahihiyan ay magpapatuloy ng matagal matapos kami manalo sa digmaan. Tumugon naman si Pangulong Emmanuel Macron ng France sa kritisismo ni Netanyahu ukol sa kanyang panawagan na itigil ang pagpapadala ng mga armas sa Israel. Sinabi ni Macron sa French broadcaster na France Inter na ang mga panawagan para sa tigil putukan ay hindi naririnig. Sa tingin ko ngayon ang priority ay bumalik tayo sa isang politikal na solusyon na itigil ang pagde-deliver ng mga armas para sa labanan sa Gaza. Tinawag ni Netanyahu ang mga komento ni Macron na isang kahihiyan. Bilang tugon, naglabas ng pahayag ang tanggapan ni Macron nitong Sabado na nagsasabing ang reaksyon ni Netanyahu ay sobra at hiwalay sa pagkakaibigan ng France at Israel. Sinabi naman ng Iran na ang anumang pag-atake ng Israel ay sasalubungin ng isang mas malakas na ganting aksyon habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang aming tugon sa anumang pag-atake ng Zionistang rehimen ay lubos na malinaw, ayon kay Abbas Araghchi, ang foreign minister ng Iran, sa isang panayam sa Damascus, Syria. Para sa bawat aksyon, magkakaroon ng katumbas at katulad na reaksyon mula sa Iran at mas malakas pa, dagdag niya. Nauna rito sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Israel na gaganti ang bansa laban sa Iran para sa pag-atake ng Iranian missile sa oras na aming mapagpasyahan, ayon kay Rear Admiral Daniel Hagari sa isang pahayag na iniulat ng Reuters. Ang paraan ng aming pagtugon sa kahiyahiyang pag-atake na ito ay ayon sa paraan, sa lokasyon at sa oras na aming mapagpasyahan. Batay sa mga instruksyon ng pamunuan sa politika, patuloy na inaatasan ng hukbong Israeli ang ilang residente ng Timog Beirut na lumikas noong Sabado ng gabi habang patuloy ang kanilang pag-atake sa Lebanon. Ayon kay Avichai Adrai, tagapagsalita ng hukbong Israeli sa social media, ayon sa ulat ng AFP. Para sa inyong kaligtasan at sa inyong mga miyembro ng pamilya, kinakailangang agad ninyong lisanin ang mga tinukoy na gusali at ang mga katabi nito at lumayo ng hindi bababa sa 500 metro. Mahigit 2,000 katao na ang nakitil at mahigit 9,735 ang napinsalaan mula nang magsimula ang labanan sa Lebanon. Karamihan mula noong September 23 at sinabi ng Israel na tinatarget nila ang mga posisyon ng Hezbollah sa Beirut. Kasunod na nga rin ng mga patuloy na babala, tumama naman ang mga airstrike ng Israel sa timog na bahagi ng Beirut at mga karatig nito noong Sabado ng gabi ayon sa opisyal na media ng Lebanon. Ipinatupad ng mga eroplanong pandigma ng kaaway na Israeli ang 4 na napakalakas na pag-atake sa timog na suburb ng Beirut at isang pag-atake sa lugar ng Chweifat ayon sa ulat ng Lebanon's National News Agency at mga ambulansya ang nagmamadaling pumunta sa lugar. Iniulat ng mga mamamahayag sa Beirut na nakarinig sila ng mga pagsabog at makikita sa footage ng AFP ang malalaking usok na tumataas mula sa mga target na lugar. Ang Israel sa ngayon ay talagang walang tigil sa pag-atake sa Beirut at ang mga inaatake nga nila ay ang sinasabi nila o pinaniniwalaan nilang mga kuta ng Hezbollah. Ngunit kahit na patuloy silang umaatake sa ere, pagdating naman sa lupa, sinabi ng Hezbollah na kanilang napigilan ang tangkang pagsalakay ng mga tropang Israeli sa isang nayon sa hangganan ng Lebanon sa loob ng mga nakalipas na oras. Nagpakawala ang mga mandirigma ng mga artillery shell laban sa mga sundalo ng kaaway na Israeli na nagtangkang sumalakay mula sa Blida na nagpilit sa kanila na umatras, ayon sa pahayag ng grupo. Kinumpirma naman ng Israeli Air Force ang pag-atake sa isang mosque sa Deir al-Balah na sinasabing ginagamit ito ng Hamas. Ipinahayag din nila na isa pang lugar na dating ginamit bilang Ibn Rashed School ang tinarget. Ayon sa pahayag ng IAF na inilathala sa kanilang X account, ginagamit ng mga terorista ng Hamas ang mga command at control complexes upang magplano at isagawa ang mga operasyong terorista laban sa mga puwersa ng IDF at sa Estado ng Israel. Hindi iniulat ng IAF ang eksaktong bilang ng mga nakitil.
Sinabi rin nila na bago ang pag-atake, maraming hakbang ang isinagawa upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakitil ng mga sibilyan, kabilang ang paggamit ng mga precision weapon, aerial surveillance, at karagdagang intelligence information, na unang iniulat ng Reuters na hindi bababa sa 5 tao ang nakitil at higit sa 20 ang napinsalaan sa pag-atake sa mosque. Ayon sa mga saksi, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nakitil dahil ginagamit ang mosque bilang tirahan ng mga taong nawalan ng bahay. Matindi naman na binatikos ng Pangulo ng Ireland na si Michael Higgins ang kahilingan ng Israel na lumikas ang mga peacekeeper ng UN mula sa kanilang mga posisyon sa timog na bahagi ng Lebanon. Isang kahihiyan na ang Israel Defense Forces ay nagbanta sa peacekeeping force na ito at sinubukan silang paalisin sa mga bayang kanilang pinagtatanggol, sabi ni Higgins. Humiling ang IDF na ang mga peacekeeper na nag-ooperate sa Blue Line sa pagitan ng Israel at Golan Heights ay lumipat. Naniniwala naman ang Prime Minister ng Britain na si Keir Starmer na kinakailangang gawin ang lahat upang maiwasan ang isang potensyal na digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Isinulat niya ito sa isang opinyon na artikulo para sa The Sunday Times. Ang outrageous attack ng Iran sa Israel noong nakaraang linggo ay nagdala sa atin sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang isang direktang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel ay magdudulot ng mapangwasak na epekto sa mga tao sa gitnang silangan at sa buong mundo. Kailangang gawin ng lahat ng panig ang kanilang makakaya upang umatras mula sa bangin at maiwasan ito, ayon sa artikulo ni Starmer. Sa bisperas ng anibersaryo ng pag-atake ng radikal na kilusang Hamas sa Israel noong October 7, sinabi ni Starmer na ang mga apoy ng kasunod na labanan sa Gaza Strip ay nangangamba na lamunin ang buong rehiyon at nagpapalala ng alitang ethnic at sektarya sa UK. Ang tanging tunay na solusyon para sa Gaza ay ang walang kondisyong pagpapalaya ng mga bihag, isang agarang tigil putukan, at ang pagtanggal ng lahat ng mga paghihigpit sa makataong tulong. Ngunit ito ay mga unang hakbang lamang patungo sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad para sa parehong mga Palestino at Israeli, diin ni Starmer. Binigyang diin din niya ang pangangailangan ng two-state solution. Tungkol naman sa sitwasyon sa Lebanon, nanawagan ang pinuno ng pamahalaan ng Britanya na bumalik sa mga politikal na solusyon, hindi militar, at ipatupad ang UN Security Council Resolution 1701 sa Lebanon na nagtatakda ng mga hakbang upang paghiwalayin ang magkatunggaling panig. Si Antonio Guterres, ang Secretary General ng United Nations, ay naglabas ng video message ngayong umaga sa bisperas ng anibersaryo ng pag-atake noong October 7 na nagsimula ng kasalukuyang karahasan. Sinabi niya na ang mga pag-atake ay nag-iwan ng sugat sa mga kaluluwa. Sa araw na ito, ating inaalala ang lahat ng malupit na kinitil at nagdusa ng di mailarawang karahasan habang tahimik silang namumuhay. Ito ang araw para sa global community na ipahayag ng malakas ang ating lubos na pagkondena sa kasuklam-suklam na mga gawain ng Hamas, kabilang ang pagkuha ng mga bihag. Ibinahagi ni Guterres na nakilala niya ang maraming pamilya ng mga bihag at naramdaman ang kanilang sakit at pangamba at muling iginiit ang agaran at walang kondisyong pagpapalaya sa mga ito. Sinabi niya na ang October 7 ay natural na isang araw para tutukan ang mga kaganapan ng kakilakilabot na araw. Mula noong October 7, isang alon ng nakakagulat na karahasan ang sumiklab. Ang digmaan na sumunod sa mga kakilakilabot na pag-atake ng isang taon na ang nakalilipas ay patuloy na nagpapawasak ng mga buhay at nagdudulot ng matinding paghihirap para sa mga Palestino sa Gaza at ngayon sa mga tao sa Lebanon. Madalas at malinaw akong nagsasalita tungkol dito. Panahon na para palayain ang mga bihag, panahon na para patahimikin ang mga baril, panahon na para itigil ang pagdurusa na lumalamon sa rehiyon, panahon na para sa kapayapaan, pandaigdigang batas at katarungan. Sinabi rin niya na ang UN ay nakatuon sa pagkamit ng mga layuning ito at mahalaga ang patuloy na pag-asa sa kabila ng pagdanak ng... Huwag tayong tumigil sa paghahanap ng pangmatagalang solusyon sa hidwaan, kung saan ang Israel, Palestine at lahat ng iba pang bansa sa rehiyon ay sa wakas mabubuhay sa kapayapaan at dignidad at may respeto sa isa't isa.